inabot hanggang 170 kilometers per hour. Ito po ay inaasahang kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa oras na to, nakataas pa rin po ang public storm warning signal number 3 sa Masbate, sa Ticao Island, Sorsogon, sa Albay kasamang Burias Island at sa Romblon, ganun din sa Northern Samar at sa Samar. Habang public storm warning signal number 2 nakataas naman sa Catanduanes, sa Camarines Norte at Camarines Sur, sa Southern Quezon, sa Batangas kasama po ang Lubang Island, sa Cavite, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, sa Northern Cebu kasamang Cebu City, Bantayan Island, Eastern Samar, Biliran, Leyte and Southern Leyte. So hopefully may copy na kayo ng hard copy na po sila ng weather bulletin number 14 na inisyo ngayon at makikita po nila yung mga lalawigan na nakalista nga under public storm warning signals number 3 and 2 na patuloy po natin inaasahan na posibleng makaranas ng mga masungit na panahon at maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Nandito pa rin po yung pagbanta ng mga flash floods and landslides as well as possible storm surge occurrences over the coastal areas of the aforementioned provinces. Public storm warning signal number 1 naman na nakataas sa natitirang bahagi ng Quezon, sa Rizal, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Northern Palawan, Metro Manila, Antique, Iloilo, sa natitirang bahagi ng Cebu, sa Bohol, sa Dinagat Province at Siargao Island. Yung nabanggit po nating lugar, makakaranas naman ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So patuloy po yung natin, yung pagre-remind natin sa ating mga kababayan doon sa mga lugar na may public storm warning signals number 3, 2, and 1 to take appropriate actions, coordinate with the local government with regards to disaster preparedness and mitigation. Now, kung magpapatuloy ito sa ating forecast track, dito sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour, inaasahan po natin ito na by Wednesday morning ay tuluyan ng lalabas ng ating area of responsibility. But at the moment, after the province of Masbate, we're expecting Ruby to traverse the island of Romblon and probably the Mindoro provinces before tuluyan po itong kumilos patungo dito sa karagatan adjacent to the western side of southern Luzon. Now, yun po ang latest update natin. Ang susunod na weather bulletin mamaya namang alas 11 or alas 5 ng hapon. Yan ang po. Yan ang feeling ni weather forecast. Sa Masbate, in between 8 to 9 this morning po, dito sa may bandang Kataingan, Masbate. Medyo southern part of the Masbate province po. Kataingan, in between 8 to 9, Kataingan. Yes. Charlie Alpha, Tango Alpha, India, Kataingan. Yes, ma'am. Well, pagtaya po ng pag-asa ay patuloy po itong magkikilos patungo nga dito sa general direction west-northwest. Unay posibleng tawirin nga itong lalawigan ng Romblon after Masbate and then the Mindoro provinces bukas ng umaga. So basically, andun pa rin po yung projection natin during the past 3 days na ang pagkilos nito ay west-northwestward. However, gaya nga ng binabanggit natin, we should consider the uncertainty area na posibleng ang bahagyang kumilos pa ng Pahilaga or patimog ng center track ang bagyong si Ruby. So sa mga kababayan natin, dun sa mga areas na may public storm warning signals, at dito rin po sa Metro Manila, bagamat number 1 pa sa ngayon na nakataas sa Metro Manila, ay pinapayagan po natin ng patuloy na magantabay nga sa update ng pag-asa. Sir, ang implication is either, depende po sa lakas, no? Kung kumilos po ito ng Pahilaga at medyo kumina pa po ng konti, ay possible na ma-maintain lang po yung warning signal of number 1 over Metro Manila. Now, kung medyo mas totally more to the north ang pagkilos nito, possible na ma-upgrade pa po ang warning signal over Metro Manila. That is why advice natin sa mga kababayan po natin dito sa Metro Manila na yun nga, patuloy na maging vigilant and monitor the updates of Typhoon Ruby. Yes, Eden. Ang rainfall forecast. Initially, simula po sa araw ito, light to moderate. And then of course, sa mga darating pang habang lumalalim po ang araw, habang yun nga, patuloy na lumalapit ang bagyong si Ruby dito sa may bandang natitirang bahagi ng Southern Luzon area,
ay asahan po natin na posible pang mas dumami yung mga paulan sa darating na araw. At yun nga, yung mga mas magiging madalas yung pagbugso po ng hangin. Sir Chris, yung ibig niyo sabihin yung mararanasan na natin pagulan simula ngayong araw na ito, epekto na po ng bagyong Ruby. Yes, wala pa tayo sa outermost diameter of the storm, but somehow, combined with the effect of amihan, may yung mga paulan na mararanasan po natin beginning today, possibly latter part of the day, ay yun na nga, yung implikasyon na nga ng paparating nga ng bagyong Sylvie. So basically, light to moderate po muna and possibly mas dadami habang dumaraan yung oras. So mamayang hapon na po yung simula ng mga pagulan? Hapon o gabi? Today, yes, light to moderate po muna initially and then mas dadami. Possible na mas dumami habang dumadaan po yung oras. Yes, ma'am. Inaasahan po natin yan. Kasi kung napansin po natin, ngayong umaga pa lang medyo makulimlim na, no? So, hindi pa po yan yung nasa outer cloud bands of the storm or of the typhoon Ruby. Now, inaasahan nga natin na sa paglapit nito dito sa may bandang, bago ito mag-approach ng the province of Romblon, ay sakop na po tayo. Posibleng masakop na tayo ng outermost diameter. Around 250 km ang radius from the center. Pag nasa distance na tayo ng 250 km, sa mata po ng bagyong Ruby, posible na pong magsimula yung mas madalas sa pagulan. Mas marami as opposed to the initially light to moderate na ina-anticipate natin. At habang pumapasok pa po tayo further, palapit sa, yun nga, sa beyond the 250 or within the 250, dinasaan nga natin, mas magiging madalas yung pagulan at yun nga, yung pagbugso ng hangin. That is why, at the moment, Metro Manila is meron pong public storm warning signal number 1. So residents over Metro Manila, monitor the updates of Typhoon Ruby dahil siyempre bukas po isimula po ng week. Well, automatic po pag signal number 1. Meron na pong guidelines ng Department of Education with regards to the canceled classes, level of classes kapag may warning signal. However, yun nga, continuously monitor the updates of Pag-asa as well as yun nga, yung hotlines of the concerned government agencies with regards to the matter at hand. So kung wala na pong katanungan, magandang umaga po at magkita-kita po tayo muli mamaya sa 5 p.m. Weather Bulletin Update. Ang ating pong pagtaya ay kung magpapatuloy sa pagkilos ng west-northwest possibly mamayang gabi po dito sa may bandang Sibuyan Island, Romblon. Mga anong oras? In between 9 to 10 po ng gabi. Sa may bandang Mindoro po, inaasahan natin bukas ng madaling araw, in between 1 to 3 in the morning. Between 1 to 3. Hindi po pa actually, kung titingnan nga natin, yung sinasabi natin lead time, kailangan po natin at least 36 hours. And then, depende po sa kinikilos ng bagyo yun, it could be 36 hours or less. Basta within the 36-hour period ay posibleng maranasan yung particular weather scenario. In case of Metro Manila, number 1, public storm warning signal number 1 po, rains and occasional gusty winds. Okay, magandang umaga po. At yan po ang press briefing ng Pag-asa kaugnay ng bagyong Ruby. Sinasabi nga po na naglandfall na po dyan po sa lalawigan ng Masbate. Itong bagyong Ruby, ito po yung second landfall, 170 km per hour, west-northwest, 15 km per hour. Lalo pong humina o bumagal yung bagyong Ruby. At sabi nga po ng Pag-asa, ito yung namataan sa... Uli po itong namataan dito po sa may bahagid po ng Masbate at tumama nga po ito kanina dyan sa Masbate. Nakataas pa rin po ang signal number 3 sa Romblon, Northern Samar, Albay, Sorsogon, Masbate, Burias Island at Ticao Island. Signal number 2 naman sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Southern Quezon, Batangas, Lubang Island, Cavite, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, North Cebu, Cebu City, Bantayan Island, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Samantalang, ang ibang lugar naman po ay nasa signal number 1, ang nalalabing bahagi po ng Quezon, Rizal, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Northern Palawan, Metro Manila, Antique, Iloilo, at nalalabing bahagi ng Cebu at ang Bohol, Dinagat Province,
Siargao Island. Umaga po ng Miyerkules ay inaasahang lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ruby kung mapapanatili po niya ang kanyang bilis na 15 kilometers per hour. Kaya manatili pong nakatutok dito po sa mga update na ipapalabas po ng Pag-asa kaugnay ng Bagyong Ruby, yung kanila pong ginagawang pagbibigay ng bulletin habang ito pong Bagyong Ruby ay nananatili po dito sa loob ng Pilipinas.